Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa ating samsamang panalangin sa araw na ito, ating itaas sa Panginoon ang ating mga panalangin at mga kahilingan, at lalo tigit ating idalangin ang paglago pa ng bukasyon, lalo tigit sa buhay pagpapari at buhay relihiyoso. Kaya nga mga kapatid, upang tayo maging marapat na makinabang para sa ating banal na pagdiriwang, aminin natin mga nagawang pagkakamali, mga pagkukulang at humingi tayo ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nakasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan mo ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksin sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Ano pat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga-Sirene, taga-Alejandria, taga-Cilicia at taga-Asya. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Kaya't lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na magsabi ng ganito. Narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos. Sa gayoy, naudyukan nilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Siya'y sinunggaban nila at iniharap sa Sanhedrin. At nagharap sila ng mga bulaang saksi laban kay Esteban. Ang taong ito, wika nila, ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig naming sinabi niya na ang templo ay gigibain nitong Jesus na taga Nazaret, na ito at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Tinitigan si Esteban ng lahat na nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila na ang kanyang mukhay parang mukha ng anghel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Kahit ako ay usigit labanan ng pamunuan, itong iyong abang lingkod sa utos mo'y mag-aaral. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw.
siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Pinatawad mo ang aking mga gawang kamalian. Ituro mo sa lingkod mo ang tuntunin mo at aral. Ang lingkod ay turuang masunod ang kautusan. Sa utos mong mapang-akit, ako na may mag-aaral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan. Pagkat ikaw ay mabuti, ituro ang iyong aral. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo ang pansin ko, ay doon ko ibabaling. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ng mga taong nanatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad, sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat sa Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala roon si Jesus, ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang itinanong, Rabbi, kailan pa kayo rito? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kaya't siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa isinugo niya. Tugo ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. When Jesus uses metaphors to describe himself, kapag nais niyang ipahayag kung sino siya, malaman ng tao ang kanyang identity at ang kanyang kadakilaan, ang ginagamit na metaphor ni Jesus, yung mga metaphor na madaling maunawaan ng mga tao. Tulad sinabi niya, ako ang ilaw ng daigdig, I am the light of the world. I am the good shepherd. At
Dito sa tagpong ito, kanyang ipinapaliwanag, ipinapabatid sa mga tao that He is the bread of life. I am the bread of life. Ang mga images na ito ng ilaw, ng mabuting pastol, ng tinapay ng buhay, ito yung nagpapabatid sa atin, nagpapaunawa sa atin sa tunay na kahulugan, sa tunay na esensya, sa tunay na identity ng ating Panginoon. Jesus ang tinapay na nagbibigay buhay. And this identity of Jesus reflects the Eucharistic presence of our Lord. Jesus na nakikipagniig, na ating nadadama ang kanyang presensya at nauunawaan sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. Ako ang tinapay ng buhay. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ibig sabihin, si Jesus, yung isang bagay na kinakailangan natin sa pang-araw-araw nating buhay. Kaya nga doon sa panalangin niya na kanyang itinuro sa kanyang mga alagad, sabi doon sa panalangin, "Give us this day our daily bread." Panginoon, nawa ipagkamit mo, ibigay mo sa amin sa araw na ito ang tinapay. Ang tinapay ng iyong pag-ibig, iyong presensya na nagpapalakas sa amin. Ang iyong presensya na nagbibigay lakas, nagbibigay ng buhay, nagpapatatag sa amin sa araw-araw. At napakahalaga po nitong maunawaan kung gaano kalapit at gaano kanais ng Panginoon na palaging makipag-ugnayan sa bawat isa sa atin. Ipinapaunawa sa pagpapahayag na ito ng Panginoon kung sino siya, kung gaano siya kalapit sa bawat isa. Siya'y tulad ng isang tinapay, siya'y tulad ng ilaw, siya'y tulad ng isang mabuting pastol na gumagabay. Sapagkat ipinapaunawa sa atin araw-araw kung gaano tayo kamahal ng Diyos, kung gaano kadali ang lumapit sa Kanya, kung gaano tayo dapat patuloy na umaasa sa Kanya. Kaya nga dito sa ating sama-samang pananalangin, sa ating pag-araw-araw na pagdiriwang ng banal na Eucharistia, naway ating madama, naway ating matanto na ang Panginoon ay palagi nating kapiling. Siya ang tinapay na nagbibigay buhay. Siya ang tinapay na ating tinatanggap, na nagbibigay sa atin ng kagalingan. Siya ang tinapay na nagpapalakas sa atin upang patuloy tayong humarap sa iba't ibang hamon sa buhay. Siya ang tinapay ng buhay na nagsasabi sa atin at nagpapaunawa sa atin, magmahal ka palagi, patuloy kang umunawa, patuloy kang magpasensya, patuloy kang magpatawad. Nawa ay ating pagtanggap sa tinapay ng buhay, sa tunay na presensya ni Jesus. Nawa tulad niya, tayo ay matuto ding magbahagi ng tinapay sa ating kapwa. Magbahagi ng ating buhay. Magbahagi ng ating talento, ating duno, ating lakas, upang gayon din ang ating kapwa, lalo tigit ang mga nangangailangan ay mabuhay at madama ang presensya ng Diyos. Ang Diyos Ama lamang ang makatutugon sa pagkagutom ng puso at ng espiritu. Kaya't ilapit natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway pukawin sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang maunawaan na ang mga kinasasabikan ng ating puso
ay hindi matutugunan sa pamamagitan ng paghahanap ng makamundong tagumpay o kaginhawahang dulot ng mga material na bagay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagsasayang ng kanilang panahon sa paghahanap ng kaligayahan sa maling paraan, naway matagpuan ang tamang daan ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng ginhawa at paglingap mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa, naway makaisa ni Kristo sa bagong buhay na hatid ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, puspos ng banal na awa at pagpapala, naway dulot mo sa amin ang tinapay ng buhay na aming kinakailangan sa pangaraw-araw naming buhay. Kami iyong patatagin, kami iyong lingapin at kalingain, lalo't higit sa oras ng pagkabigo at pagkalugmok. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas sa maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at aming pinaghaharian, kaming lahat ay naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw nga po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kainin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagkapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol, ni San Jose Marelo at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen, 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 Sa tagubili na manakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at
kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas, bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko po kayo para sa pagbabasbas. Ama naming mapagmahal, puspos ng pagpapala, awa at biyaya. Igawan niyo po sa bawat isa sa amin na natitipon sa hapag na ito, na nakisalo sa banal na Eucharistia. Idulot niyo po sa amin ang malusog na pangangatawan at ang pusong puspos ng inyong pag-ibig upang maibahagi namin si Jesus sa aming kapwa. Hinihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na, humayo kayong taglay ang pag-ibig at pagpapala ng Diyos. Salamat sa Diyos.